Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, i-game test natin yung 2025. Etong iPad 5th generation. Okay pa kaya to pang gaming? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Quick reminder lang mga ka-J-Vlog, itong iPad 5th generation is hanggang iOS 15 na lang po ito. So, ang cut action. So, quick reminder, iPad 5th generation is hanggang iOS 16 pa po ito. So, meaning, pwede pa ito ma-downloadan ng mga modern games today. Ayan, ito yung ating iti-test. MLCOD, Honor of Kings, at Firelight 84. So, first na lalaruin natin is ML. So, ito ang ating settings. High, refresh rate high, graphics ultra na ko ng outline at shadow. So pagdating sa Mobile Legends, in fairness, napakatagal na nitong iPad nito pero still playable pa rin po ang ML dito at sa mataas sa settings pa nga. So far so good. Meron tayong mga na-experience na ng mga few frame drops habang naglalaro ng ML dito. Pero so far, okay naman siya for me. Kayang-kaya niya pa maglaro ng ML dito sa iPad 5th generation ngayong 2025. Napaka-solid pa rin ng performance nitong device na to ngayong taon na to. And maganda siya pang ML kasi malaki nga po ang kanyang screen size. So next naman is Honor of Kings. So ito settings natin, FPS, high, resolution, ultra. Let's try. So pagdating sa Honor of Kings, napaka-solid din. Playable din po 'yan dito sa sa iPad 5th generation. So grabe, iOS 16 pa kasi ito kaya performance is still there. Maganda pa rin tong panglaro. So next naman is COD. Ito yung settings natin, both Battle Royale and multiplayer. So graphics high, frame rate high. So yan, pagdating sa COD Battle Royale, okay yung performance pa rin nitong iPad 5th generation. Solid pa rin siya. So yun nga, nakakatuwa, supported pa siya ng iOS 16.
At meron mga slight frame drops, very minor lang naman, hindi po siya nakaka-affect ng malaking part dito sa paglalaro natin sa COD. So, matik, makakalaro rin naman kayo na mabuti dito. Pero yun nga, na-experience ko lang pag may kalaban, meron tayong mga na-experience na mga frame drops din from time to time. Pero overall, playable po siya. So pagdating sa COD multiplayer mga ka-J-Vlog, solid naman yung performance na mo-offer ng iPad 5th generation dito. Ano, makakalaro rin kayo mabuti. Pero sa mga hindi comfortable maglaro sa large screen, medyo mahirapan lang kayo. Pero performance-wise, ayan, okay na okay po siya even sa multiplayer. So next naman is Firelight 84. So try natin HDR niya. Ay, mag-restart lang. HDR. So yan, nag-restart na siya. Graphics HDR, tapos frame rate high. So start na. So ayan, pagdating sa Firelight 84, hindi ganoon ka ganda yung performance or smooth yung performance na may mga frame drops from time to time. Medyo mahirap mag-aim din pag ano na may kalaban tayo. Pero so far, playable siya pero hindi lang nga siya smooth. Sa high settings, na siya sa high settings, pero parang hindi siya talaga nag-set even though nag-restart na siya eh. Medyo pixelated pa rin yung graphics niya. Pero yun, kung okay lang kayo set sa pinakamababa rin, makakalaro rin naman kayo Matic dito sa iPad 5th generation ng Firelight 84. Playable naman siya, pero hindi nga lang smooth. Naka-J-Vlog ang ating game test dito sa iPad 5th generation ngayon 2025. So nakakatuwa, no? Ang tagal na nito lumabas. And when it comes sa performance niya, ang tagal na nito lumabas 2017 pa. So ang utak nito is yung utak din ng iPhone 6s, Apple A9, pero still updated pa rin ito sa iOS 16 compare sa iPhone 6s na hanggang iOS 15. Pero kung makikita nyo naman performance ito, it's a 8-year-old tablet, pero yung performance nandun pa rin, napaka-solid pa rin. Okay pa. Kaya ko sinasabing solid kasi biruin mo 8 years na to, iOS 16 ang last, pero kahit na iOS 16 siya, still supported pa siya ng mga application na nakakapaglaro pa rin tayo ng mga modern games today. So yun nga, kung gagamitin nyo to for ML, COD, okay naman. Pero for heavy games, don't expect na makakalaro pa kayo dito ng mabuti sa iPad 5th generation. ML, COD, Honor of Kings, yung mga ganyan mga games, okay na okay pa naman dito. Firelight, medyo nag-frame drop na tayo. Even COD nga, nag-frame drop na rin tayo minsan. At ang kunin yung storage na nito is 120GB, which is ito. 32GB sa big no-no na dito, lalo pag maglalaro kayo or marami kayong store sa tablet. Nakakatuwa lang isipin na yung longevity ng iPad talaga is napaka-solid. Kaya kung interested kayo dito sa iPad 5th generation, yung shop na pinagbilan natin ay nasa description box. I-click na lang po.